handa ako lumaban makamit muli natin ang kalayaan. At ang higit na mahalaga, dapat lahat tayo ay kumilos. Gamitin ang nararapat na pangalan sa bansa natin. Yan ay ang bansang Maharlika. Upang totoong kalayaan ay makamit natin. Mabuhay ang Maharlika. Maharlikang umaga po. Ako si Dayo Palma, Tubong Mindanao, ang inyong lingkod sa Maharlika, ang pagsasaliksik. Dating monghe ng yoga at naging misyonaryo sa iba't ibang panig ng mundo tulad ng South America, Europe, Africa, Southeast Asia. At ngayon po ay nandito sa ating bayan at patuloy na naglilingkod. Siguro po, nung 6 na taong gulang pa na si Kat Jose Rizal ay hindi niya pa naisip ang katagang kalayaan. Dahil nga po siya ay na-attract pa lamang doon sa gamugang mo at ilaw sa kanilang bahay. Na kung saan po ay nalilibang siya sa mga kwento ng kanyang. So, ang katagang kalayaan ay hindi pa po nag-e-exist ng panahon. At ang pinakamalapit na kataga na ginagamit ay ang Maharlika. Ibig sabihin po, ang katagang Maharlika ay hindi nare-refer doon sa klase ng tao. It is not a class, but it is a terminology doon sa malayang lipi o malayang lipunan. So, ang katagang Maharlika po ay nag-exist mas magandang panahon na. At ito ay unang nakita sa diksyonaryo ng bokabularyo ng lingua ni Tagala na sinulat ni Padre Juan D. Nasida at Padre Pedro de Sanlúcar noong 1574 pa. Ang katagang Maharlika, ang ibig sabihin ay malayang tao. So 16th century pa ay sulat ang katagang Maharlika. Nakatumbas ngayon ay katagang ng kalayaan. So, ang ibig sabihin nito na hindi tayo tinawag na Maharlika ng mga mananakop. Bakit? Kasi kung tawagin nila tayo Maharlika, ibig sabihin ay malayang tao ka, isa kang dakila. Dahil gusto lang nila tayo maging Indyo, na kung saan ay binaba nila ang kahulugan nito sa pagiging isang alipin. So, sino nga ba ang Maharlika? Okay. Pero bago natin malaman kung ano ang Maharlika at kung sino ang mga Maharlika, alamin muna natin kung sino ang mga Pilipino. So, ayon sa pagsusulat ni Father Rolando de la Gosa sa kanyang librong The Greatest Filipino, sinulat niya doon na ang mga Pilipino ay yaong mga Espanyol na pinanganak dito sa ating bansa, na kung tawagin ay mga insulares, Spanish-born in the Philippines. At ang mga peninsulares ay yaong mga kasilang ipinanganak sa bansang Espanya. Or they are the Spanish-born in their country, Spain. So wala pang Pilipinong Indyo noong unang panahon. At tayo naman ay Indyo ang turing sa atin. Ang Indyo ay siyang pinakamababang kategorya sa larangan ng mga klase ng tao dito sa ating lipunan. So, ibig sabihin na wala talagang Pilipino ng panahon natin. At tayo ay naging Pilipino lamang nung nagkaroon na ng giyera sa pamamagitan ng
Espanya at Amerika. Dahil natatalo ang Espanya na noong 1898, kaya hinakayat na nila ang ating mga kababayan na gawing Pilipino para labanan ang mga pwerseng Amerikano. Doon pa lang nagkaroon ng opisyal na deklarasyon ng mga Pilipino ang mga natibo o ang mga mahirap. Dahil ng time na yun, ang salitang kalayaan hindi ibig sabihin ay freedom. According kay R.C. Yedra, isang mananaliksik at manunulat noong Agosto 12, 2012. Walang katumbas na salitang malaya o kalayaan. Noong 1610 na sinulat ni Pinpin, 1613 na sinulat ni Buenaventura at 1816 ni Seda na mga diksyonaryo. Ang katumbas ng salitang libertad, freedom or liberty, at libertad or libre, free, yung mga panahong yaon ay maharlikaan or libre. Timawa, maharlika, ayon sa bukabularyo di lingua Tagalog ni Buenaventura. Okay, parating pasasalamat din natin sa ating mahal na pambansang bayani dahil sa kanyang mga libro, No Limit at Hearing, at El Filibusteris na nabuksan ang kaisipan ng ating mga kababayan. At siya naging sanhi upang naging ganap na kalangyari ang nakamit natin ang ating mga kababayan. Ayon sa librong isinulat ni Jala Jubair, ang Bangsamoro Nation and Endless Tyranny. Minention niya doon that the Spaniards described the Indio as a machine that walks, eats, sleeps, and excess. Imperial race, racial savage, and someone with limited intelligence. Magandang buhay po, maharlikang umaga. Taos pusong nagpapasalamat doon sa lahat ng mga sumubaybay at nag-subscribe sa ating Maharlika vlog. Actually po, itong Maharlika, ang pagsasaliksik, ay continuation ng mga ginawa namin noon ni Kuya Raymond Bagatsing. At sa ngayon po ay ipinagpapatuloy natin dahil sa gusto nating mabigyan ng kasagutan ang mga katanungan at compulsion sa isipan ng karamihan ng ating mga kababayan kung ano ba ang mahiwagang maharlika nito. Kaya huwag po kayong bumitiw at laging subaybayan ang ating mga episode. So, bawat phase po ng programa natin ay may 5 episodes at lagi namin kayong i-update at patuloy na magsiservisyo sa inyo upang magkaroon tayo ng ganap na kamalayan tungkol sa katagang maharlika. So, magandang araw po at sa muli, huwag niyo pong kaligtaang subaybayan ang ating Maharlika, ang pagsasaliksik. Handa ako lumaban makamit muli natin ang kalayaan. At ang higit na mahalaga, dapat lahat tayo ay kumilos. Gamitin ang nararapat na pangalan sa bansa natin. Yan ay ang bansang Maharlika. Upang totoong kalayaan ay makamit natin. Mabuhay ang Maharlika.